Yeah, it is. $7.20. Yes, let's get an ambassador. All right. Thank you. Convenience store. Okay. To withdraw your money. All right. With credit card. Credit card? Yeah, yeah. Are you going to use it with your credit card? I have yeah? credit, I have debit also. What's your name? My name is Terumi Amano. Terumi? Terumi, please call me Tell Me. Tell me? Tell Me, yeah. My name sounds similar. Tell me. But I'm going to work for the next tomorrow's tour. Nice meeting you. Nice meeting you. Hi guys, so I'm with Miss Tell Me. Yeah, my name is Terumi, but please call me Tell Me. Tell Me. And Nice to meet you. she's gonna help me find an ATM machine It's a little far. kasi I need to withdraw money para magpa-change ng Japanese yen. Yes. Return to the hotel. I have things to ask you. Why do you own the bus today? Please, as far as you know, please, I owe you almost money. Kino-color niyo lang. Dito kami ngayon sa Cup Noodle Museum, yung factory kung saan ginagawa yung cup noodles dito sa Japan. Where do I go? Kailangan guys naman, hindi namin sinama pa yung guys. Salt. Mushroom. Ano pa nung meat na po? Ano yung panahit? Okay na. Wala pa siya. Nakakatago yung Mirawan na. Lakad-lakad. Can you go outside?
Good morning, guys! It's our day 2 here in Osaka. And now I'm preparing. Tapos na kami mag-breakfast kanina. Hindi ako nakapag-film doon masyado. Kasi meron kaming mga important matters na pinag-usapan. And yesterday, hindi din ako nakapag-film ng sit-down video. Or ng sit-down vlog. Because napagod ako from last night. Kasi actually nagpunta lang naman kami sa Cup Noodle Museum, and then nag-dinner lang kami sa Wagyu Yakiniku premium beef something dito lang din sa Osaka nearby. By the way, yung ginamit kong sunscreen is this Cosr X. Pangit yung lighting ko, pero maganda yung lapat sa face nung... By the way, this is the view from our hotel. Nasa Shinsaibashi lang din kasi kami. So, malapit lang dyan. Nasa baba na yung Parco Mall. Andyan yung Hermes, Gucci, Dior. Andun yung LV. These are my shoes. Tapos ito yung mga napamili ko kagabi. And, ay, ito pala yung perfume ko. So, ito yung itsura ng hotel, guys. So far, so good. I'm enjoying. Siguro kaya din ako hindi nakapag-video masyado. Kasi naghahabol ako ng rest. Yung day 1 kasi namin, connecting flight siya. So, from Manila, going to Haneda, Tokyo. And then, from Tokyo, flight ulit dito sa Osaka. Quick lang ako, mag-ready lang ako kasi aalis na din kami in a while. Dito na lang yung camera. Yun, but anyway, this is my first time dito sa Japan. What I can say so far is malinis yung place. Very accommodating yung mga tao, mababait sila. Although, may struggle lang sa English, syempre. Pero, all in all, maganda. And maganda yung hotel namin kasi itong hotel ni Ko Osaka. Gitna siya dito. So, malapit lang yung Dotonbori. Malapit lang dito sa Donki. Malapit lang din sa mga kung ano-anong kailangan namin. Like, everything is within our reach. Nakakainis pala kasi yung facial cleanser ko, yung panghilamos ko, tapos yung collagen na something, nakuha sa airport. Kasi 150 ml yun. Dapat chinek-in ko yun eh. My fault. But anyway, bili na lang dito sa Osaka. Buti na lang last day, like before my flight, a few hours before my flight, nagpagupit muna ako dun sa barbero ko. Ang gagamitin kong shoes is itong New Balance na 550s. Pasabay ko siya from Sydney, Australia. So si Russell yung nagdala nito. At ito yung outfit ko ngayong araw. Kasi we're going to Nara Deer Park. And parang may temple ata. Kita nyo hindi pa talaga siya nagagamit kasi may tag pa. Kahapon bigla kaming inulan. Ang dami-dami kong dalang paper bags. Kasi dapat talaga, wala naman sa agenda namin na mag-shopping yesterday. Kaso, napadaan na kami doon. So parang, tara, nandito naman na din tayo. Tapos nabudol pa ako kasi nakalagay tax-free, tapos may additional discount pa. Eh di namili ako. Kaya ang dami-dami dyan. Feeling ko more than 10 yung clothes na nabili ko. Kaya may 4 na paper bag ako dyan. But surprisingly, onti lang yung nagastos ko dyan. Not so much. And babalikan ko pa yung store na yon kasi parang feeling ko hindi ko pa siya na-maximize. Kasi pagod ako nung nag-iikot. You can probably take this. Okay? Yeah. Please, big voice response, please. Okay? Sorry! Hello! Sorry! One more. Mami. Shari vinegar. Shari. This is wasabi.
Ah! 21. Sasana! Vinegar rice! Vinegar rice! Pagbalik tayo magsusunod. Ay, ang kanin nyo. Yes. Okay, thank you. Thank you. Yeah, wala kang Yeah. Hi guys. It's currently 1:47 AM here in Japan. Tapos na ako maligo. Sobrang jam-packed nitong araw na to. Like, ang dami naming pinuntahan. 6 AM pa lang, gising na ako and we went to 2 temples. Tapos nag-stroll around kami sa Nara Park. Di ba kanina gumawa kami ng sushi and it's my first time to make a sushi. Actually, papakita ko sa inyo. I'm so happy because na-autograph ako ng isang sushi master dito sa Japan. Ito yung face niya. Palagi siyang nagsasabi ng word na enjoy! It's my first time to actually learn how to make a sushi. Although, nandun naman na yung lahat ng ingredients. Pero, syempre, yung tamang process ng paggawa. So, alam nyo, ito talaga yung masayang part sa pagta-travel when you learn about their culture, you taste their authentic food, and then you witness the architecture, yung personality ng mga tao dito, ng mga locals. Sobrang babait, sobrang mga warm. Although, may communication barrier kasi not all of them are good with English. But anyway, may work around naman kasi meron kaming mga tour leaders or tour guides. So, they're the ones who bridge that communication gap. Anyway, ito yung certificate ko. Hindi natin to maiintindihan pero merong translation dito. Nawawala siya pero napicturean ko na yon na parang graduate na ako. Parang sushi master something class. And it's so fun. And after that, nag-dinner lang kami sa isang shabu-shabu. Everything is so good na marirecommend ko talaga siya sa inyo kasi it's very premium. Like yung beef, my God. Hindi ko ma-explain but I guess if you have the chance to travel here in Osaka, Japan, must try talaga siya, guys. Nakakaganda ng kutis yung weather dito kasi it's like 14 or parang mga 12 degrees Celsius. Tsaka maganda yung mga skincare products na nandito sa hotel. Parang iti-take note ko siya para makabili ako dito sa Japan tapos dalhin ko sa Pilipinas. So, I'm just here sa hotel. And then, marami pa akong kalat ditong kailangang ayusin kasi that's the couch. Nandyan yung mga gamit-gamit ko na used. Meron pa akong 4 days dito sa Japan. But, ito na yung mga napamili ko. Look at that. Para hindi ako mahirapan mag-haul kasi for sure mamimili pa ako sa next coming days. These are like from GU. GU is a brand na clothing brand. Meron akong nabiling bag. Tapos marami pa dyan. Like mga... Actually meron doon. Sinuot ko na siya. 3. Kasi yung quality niya guys, it's like Uniqlo or Zara. But way cheaper. And then ito, this is from Home Game. Bumili ako ng New Era na cap. Kasi yung cap ko na New Era, hindi ko mahanap sa Manila. I think na naiwan ko yun nang lilipat ako ng condo. But anyway, bumili din ako ng bonnet just in case. Magamit ko yan sa mga winter countries. I'm looking forward na makapag-travel. Alam niyo yung feeling ko dito sa Japan. It's really about preparing myself to a bigger landscape ng career. Parang gusto kong mag-travel sa sobrang daming countries soon. So, I'm really excited and I'm grateful. By the way, ito palang 4 na mga malalaking ito mga pasalubong to. These are just like chocolates. Merong mga skincare products, coffee, tapos kung ano-ano. These are from Miyu something Koshi. Basta yung dalawang big bags dito, these are from Donkey. Mabigat siya. Hindi siya biro, guys. These are from Don Quijote.
madami siya because I have lots of clients. Diba? Ganyan. That's how we reward ourselves. Hindi lang natin i-reward yung sarili natin, but pati yung mga mahal natin sa buhay. Kasi, I believe na they're really part of what we're achieving. Kung ano man yung blessings na nakukuha natin ngayon, diba? Hindi ako naniniwala sa mga magsasabing self-made millionaire or like, yung success na yan, nakuha ko yan mag-isa. Walang ganun, guys. Hindi totoo yan. Kasi one way or another, or in any, or even in the smallest way possible, meron at merong tumulong sa'yo along the way. So, that's what we're doing. We're giving back. I'm giving back like to myself, to my family, to the loved ones, to my mentors, sa mga taong genuinely supportive sa atin. I'll just get my coffee. So, anyway, pinakita ko lang sa inyo. Anyway, marami pa akong time dito sa Japan. And I'm so sorry kung yung past 2 days, I wasn't able to really show you. As much as I want to, hindi ko siya magawa kasi I wanted to maximize the experience. Although, active naman ako sa Instagram. Ang i-goal ko na lang is nandun siya sa featured story. Although, I really wanted to capture all these memories dito sa YouTube. Kasi, this is my online diary. Like, time to time, binabalikan ko din to. Like, to revisit all the memories that I have. Kasi, syempre, diba, in the near future, yun na lang yung meron tayo. That's why I really love to document my life. Kasi makikita mo din yung progress mo dito as a person. Like, hala, ganito pala ako mag-isip dati. Or, hala, dati pala, big deal na sa akin yung ganito. Or, hala, ganito. So on and so forth. Basta, time goes by, you notice your progress, and you appreciate the little things. Or your hard work in general. But anyway, yung 3 days na mangyayari, I think it's gonna be, since meron ako mga napamili for my family, ganun talaga ako, guys. Parang delayed gratification for myself. Inuuna ko lagi yung mga malalapit sa akin. Okay, pag kunyari, ayan, di ba, nag-shopping ako dito sa Japan. Tapos, ngayon, since naiisip kong, okay na. Meron akong nabili para kila mama, para sa clients, para sa team. That's the time where I will focus naman na, sige, sa akin naman, sarili ko naman. Na meron akong list ng mga gusto kong mabili. Like, gusto ko ng isang perfume, gusto ko ng shoes, shades, tapos isang luxury item. Para at least, pagbalik ko ng Pilipinas, meron akong solid na remembrance na, ito, nabili ko to nung first time ko mag-Osaka, first time ko mag-Japan. Wala lang, yun lang, guys. Maybe in the next few clips of this video, ipapakita ko na lang sa inyo yung mga montage. But I'm just really, really grateful kay Lord, sa mga mentors, sa mga taong nakapaligid sa akin, sa suporta nila, tsaka sa pagtitiwala. And of course, isang malaking learning sa akin recently is to celebrate yourself. Isa yan sa magiging payo ko sa inyo. Mas mararamdaman mo yung success, yung satisfaction ng hard work mo once you really value yourself, you appreciate yourself. Kasi nakaka-burnout. I swear, nakaka-burnout kapag grind ka ng grind, tapos parang hindi mo ma-appreciate yung sarili mo. So, kapag meron kang wins, kapag meron kang milestones, whether it be big or small, celebrate yourself. Hindi ko naman sinasabing pag naka-perfect ka ng 10 over 10 na quiz, mag-samgyup ka dyan. But, alam mo yun, yung thought lang na, okay, alam mo sa sarili mo, ginalingan ko dito. Okay, good job, good job. Ganon. Dapat talaga, meron at least, you give some time for yourself to celebrate. Kasi diba, it's already, first week of October, tapos, all year round, pinaghirapan ko din yung mga bagay-bagay. And looking back, especially na nagja-journal ako, life is really not linear, guys. Hindi talaga siya straight line na okay lang, very smooth sailing. Meron talaga tayong ups and downs. And when we think about it, parang, wow, dumaan pala tayo sa ganong stage. Buti na lang, tinuloy ko pa din. Kasi kung tumigil ako noon, baka hindi ako nandito ngayon. No, but, really, ba't ba ako nagkape? Actually, leftover coffee ko lang to. Hindi na dapat ako nagko-coffee at this hour, 2 a.m. Kasi bukas 8:30 a.m. yung call time. So, ayun lang naman. Namiss ko kayo. Namiss ko yung ganito na nakikipag-usap lang ako sa vlog. Naging part na din naman talaga kayo. Ever since I started doing this YouTube channel, like when I was still in college. Ayun lang, guys.
Sa mga nakanood ng mga UST vlogs ko, tapos nandito pa rin kayo ngayon, comment down below or message me on Instagram. Kasi kayo yung mga kasama ko. Nung yung mga vlogs ko pa lang parang a day in my life as a marketing student, pinapakita ko kung paano ako mag-exam, ano ba yung struggles ko sa UST. And then, now if you're still watching my vlog, I really appreciate you. So yun lang, I'm just grateful that I have this freedom to enjoy my life while earning. While my family is doing okay, I'm doing really great. And we're all healthy. Yun lang naman yung pinagpipray ko. So sana tuloy-tuloy lang. And I'm excited to what life has to offer in the next coming years. And I hope kasama ko pa rin kayo. Gusto ko ng fruit. Yung festival natin kanina. Ipapawisan ka na. Yung festival natin kanina. Hindi naman siya yung nagsabi ng ano naman. Get na kapatid. Siya yun. Siya yun. Siya yun. Siya yun. Narinig ko yun. Sorry, can I have 2 paper bags? Yeah, that. Yeah. Thank you.